Yung sa nabasa kanina, binasa ko kanina na Deuteronomy 13 and Deuteronomy 18, pinapakita lamang ng Diyos na galit siya sa mga false teachers, false prophets who distort His word, no? And even today, hindi exempted ang mga false teachers na nagpapanggap na sila'y messenger ng Diyos, mga nagki-claim na sila ay propeta ng Diyos. So they are not exempted. God's judgment is upon them. They are under condemnation. And darating yung panahon na paparusahan sila ng Diyos sa mga ginagawa nilang kasinungalingan, no? Tsaka naalala ko yung Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, in your name did we not prophesy? In your name did we not cast out demons? And in your name do many miracles. Parang familiar, all of it. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Alam mo, may malaking distinction, pagkakaiba sa mga nagsasabi dito na we prophesied, we cast out demons, and perform miracles in your name. Kaya Joey Tives. Ano yung malaking distinction sa kanila? Ano? Ito, possible talagang nangyayari. Pero kay Joey Tives, wala. It's really fake. Talagang fake. Talagang walang Hello, itong sinasabi ni Jesus Christ as a warning doon sa mga there will be people who claim talaga na we cast out demons. Ibig sabihin, may mga gift. I mean, I can be sabi natin, magaling kang magturo. Ako, nakakapag-share ako ng gospel. Merong gift yun, right? Kahit na hindi healing, kahit na hindi prophecy, kahit na hindi yung mga supernatural gift o mga miraculous gifts, kahit hindi ganun yung gift. Kung meron kaming ganung klaseng gift, hindi yun garantisado na we are on the right track. Hindi yun garantisado na we are right with God. Kasi may mga tao na someday who will claim na we do this, we do that, we have this one, nagawa namin to para sa inyo, in your name, we did this. Kaya sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demon in your name? Did we not do many miracles in your name? But anong sabi ni Jesus? But I will say to them, depart from me, you doers of iniquity. I never knew you, depart from me. I never knew you. Hindi ibig sabihin na hindi kilala ng Diyos itong mga taong to. Of course, all-knowing, alam niya lahat, no? Walang nakatago sa kanya. Pero yung relationship niya with these people, wala. Walang relationship. At bakit napakasama nung pagiging false prophet? Kasi not only are you misrepresenting God, you are also misrepresenting Christianity. Dahil kiniklaim niya, di ba, in Jesus' name. So yung iba nakakapanood nito sa social media, iisipin na ganyan pala mga Christians. Christians kami, pero hindi kami ganyan. So di ba, na may misrepresent tayo, or na may misrepresent yung mga Christians, at na may misrepresent si Christ. And ultimately, there is no Christianity with TVs. Ang problema lang is yung grupo nila is nagiging disease sa tunay na Christianity. It's because they are borrowing, they are using the scripture, they are using the exact terminologies, Christian terminologies, and they use it to distort the truth and to do these lies na, and I know na they know na hindi tunay yung ginagawa nila. But again, mapapanood pa natin yan. Actually, kaya ako healing ngayon kasi inuubo ko eh. Kaya kailangan ko ng healing. Joey Tives, kung kaya mo perform daw ng healing. My wife, merong ubo. Ilang linggo na to eh. So, I really need healing. Ayon sa anthropologist na si Prof. Chester Cabalza, nakaugat sa kultura natin mga Pilipino ang kaisipan na kaya tayong pagalingin sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya.
Lala na rin ito sa ating paniniwala na ang mga manggagamot o yung nagpapagaling ng mga sakit ay mga sugo na mula sa Panginoon. Malawak ang ating tradisyon sa panggagamot, no? Kaya akala ng mga kapwa nating mga Pilipino na sila yung tutulong sa kanila para maibsan ang mga sakit na dinadala nila. Dala rin daw ng estado sa buhay kaya maraming naiengganyo sa tila instant na lunas sa sakit. Ito lang ang kaya nilang solusyon para sa kanilang mga problema, sa kanilang kalusugan at sa mga sakit nila. Isa sa mga nagiging problema dito yung basic services na dapat makuha natin sa pamahalaan. Si Pastor Joey tuloy-tuloy sa kanya umanong misyon. This is all about the power of God. That's why nasa iyo na yung decision kung maniniwala ba kayo or hindi. But kung maniniwala kayo, the Lord will bless you. Ako si Nico Wahe. May hawak siyang Biblia. Sana man lang at least binuksan niya at maipahayag niya yung truth doon. Kahit itong reporter, pinapakinggan natin ngayon na video, kahit sila mismo, even, I don't know if they are Christians, but kahit unbelievers, alam nila through observation na nagbabakasakali na lang itong mga taong to na pumupunta doon. So again, it's very obvious, no? Oo nga, no? I mean, parang ano na siya, common sense. Yeah, it's a matter of common sense. It's very basic. Mm-hmm. It's very basic na hindi mo na kailangan pang i-scrutinize. Pero again, Apostle John said, test every spirit because not every spirit comes from God, 'di ba? Sa 1 John chapter 4. Pero babasa natin yan later para mas mas ma-clear natin kung ano yung exact yung pagkakasabi ni Apostle John. Kinabahan ko. Nagulat ko. This is very foreign. This is very foreign sa New Testament. Akala ko. This is very foreign sa New Testament. I mean, wala kang makikitang ganitong klaseng activity. Mm-hmm. In fact, there is no healing crusade na nagaganap sa New Testament. Oh, yes! Walang healing crusade na nagaganap sa New Testament because yung ministry na ginagampanan ng mga apostles ni Jesus Christ, He came here hindi para manggamot sa lahat ng may sakit. Kasi kung yun man yung ultimate ministry ni Jesus Christ, magkakaroon ng stampede. Ang dami sigurong may perfect health na ngayon. Yeah. Diba? Na hindi na nagkakasakit. Tsaka walang mamamatay noon kasi laging gumagaling. Pero sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 5 verse 32, sabi niya, I did not come to call the righteous but sinners to repentance. Hindi siya pumarito para ultimately gamutin lahat ng may sakit. In fact, even Apostle Paul, kung titingnan natin yung 2 Timothy chapter 4 verse 20, hindi minention dito na gumaling si Trophimus. Hindi na-mention dito na pinagaling ni Paul. In fact, ang na-mention dito, iniwan ni Paul si Trophimus na may sakit. Bakit niya ginamot? Oo. Diba? But here, big difference is that yung sinasabi ni Joey Tives, na nagkakandak siya ng mga ganitong klaseng crusade is because yung kalooban, ang will ng Diyos is to heal the sick. Gamutin ang may mga sakit. Yung mga, basta maniniwala ka lang. Ito iniwan ni Paul. Hindi niya ginamot. Pwede ka magdagdag. Sige, be. So, yan si Paul. How about the example of Jesus himself? Punta tayo sa Mark 1:32-39. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniba ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu.
Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Dahil syempre, ang dami niyang napagaling. So, sabi sa 38, pero sinabi ni Jesus sa kanila, pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo. Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga ito. So, ito rin si Jesus din, iniwan niya rin yung mga may sakit doon sa lugar na yon. Bakit daw? Sabi sa verse 38, dahil ang purpose niya talaga, bakit siya naparito sa mundo, is para makapangaral, to preach the gospel. And yun din yung kinomission niya sa mga disciples sa Matthew 28. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father. Yeah, and again, maganda yung binigay mong example, pero doon sa, balik tayo din doon sa Luke chapter 5 verse 32, na na-mention ko kanina, na sabi ni Jesus Christ, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Yung preceding verses nun, bago mag-32, pinapakita ni Jesus Christ kung ano talaga yung ultimate reason, bakit nandito siya, bakit pumarito siya sa mundo. Not ultimately to heal every sick people, even if they have faith in Christ. Although he does that, but that's not the focus. Pero tingnan natin dito kung ano yung una niya talagang ginawa. Ang sabi ni Jesus Christ sa verse 20, kasi yung context nito, merong mga lumapit sa kanya, may dinalang paralytic. So, hindi makagalaw, right? So, ngayon, sabi ni Jesus Christ sa verse 22, so hindi ko nababasahin yung buong passage nito, pero yung verse 22, ang sabi niya, ito yung unang in-address niya. And seeing their faith, he said, friend, your sins are forgiven you. Ngayon, punta tayo sa verse 24. Sabi ni Jesus Christ, kasi merong mga Pharisees na krinikriticize siya. Bakit siya nanggamot? Bakit niya ginagawa yun? Ang accusation ng mga Pharisees is nagbablaspheme si Jesus Christ. Sabi dito, the scribes and the Pharisees began to reason, verse 21, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins? But God alone. So, kine-question ng mga Pharisees yung authority ni Christ to forgive sins. And then sa verse 24, sa following verses na nabanggit ko kanina na pinatawad ni Jesus Christ yung paralytic, na sinabi niyang, friend, your sins are forgiven. Sa verse 24, ito yung following words niya, but so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, get up, and picking up your stretcher, go home. O titingnan natin, unang inaddress ni Jesus Christ yung kanyang kasalanan. Sabi niya, friend, your sins are forgiven you because of his faith. Meron siyang pananampalataya kay Jesus. Sumampalataya siya kay Jesus, nagtiwala siya kay Jesus. Bago niya inaddress sa verse 24, bago niya sinabing, I say to you, get up, get your stretcher, and go home. So, pinapakita dito, yes, pinagaling ni Jesus yung paralytic, yung hindi makagalaw na tao, pero ultimately, dito sa context na to, pinapakita ni Christ na yung ultimate mission niya, yung kanyang ministry, is to give salvation to those who are lost people. Kaya sabi sa Luke 5:32, so following verses doon, sinabi ni Jesus Christ, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Yun yung ultimate mission niya. Yun yung ultimate ministry niya dito sa mundo. At ganun din yung inuutos niya sa mga apostles niya at sa mga servants niya, even until today. But those who try to manipulate people, to entertain people, para mag-gain yung popularity, para ma-attract yung mga tao, is ito yung gagawin mo. Ginagawa ni
Joey Tives at saka ng ibang mga false teachers. Sumusunod lang siya kay Benny Hinn. Makikita mo yung mga ginagawa niya, yung kanyang yung pagto-throw ng jacket. Ginaganon niya yung jacket at saka yung mga tao sabay na natutumba. So, una ko yung na-encounter kay Benny Hinn. Pero may bago ako nakita sa kanya, yung anointing through cake. Parang yun, una mong na-encounter kay Joey Tives, pero matagal na rin yan. May nagumagawa na rin false teachers. May African na false teacher na gumagawa yun. Meron din sa US na through cake ang di ba? Anointing, imparting the Holy Spirit, the anointing, the power. Ganun. So, I think itong ginagawa nila is just to gain popularity, to attract the people. And sabi nila, ang claim nila is hindi nila ginagawa to for money. But if you are doing this and then you manipulate people and people get attracted to this activity, surely they will give support. They will, di ba? May lalabas na, and who knows kung ano ang nangyayari sa video nila after sa activity ito, di ba? Hindi naman natin napapanood yung buong nangyayari sa kanilang crusade. But whether meron mang money matters, financial, pero again, ultimately, the problem is yung ginagawa nilang activity, yung crusade, yung ministry na ginagawa nila is not from God. Hindi galing sa scripture. May naalala ko na joke na para daw yumaman ka, either mag-drug lord ka or praise the Lord. So may money sa church. So nandun siya sa pangalawa. Nakakaawa naman si Trophimus. I left sick. Very close friend ni Apostle Paul. At kasama niya sa panahon na yon, sa ministry, sa ginagawa niya. Pero iniwan niya na may sakit. Ganun din sa binasa mo. Hindi naman pwedeng palaging pagalingin kasi kailangan nating mamatay. And alam mo ba, ironic kasi even Joey Tives, I know na nagkakasakit din siya. Oo. So, of course, hindi naman ewan ko nga kung nasan sila nung pandemic. Diba, bakit ngayon na lang nagsilabasan itong mga miracle healer na to, mga faith healers na to, mga charismatic healers na to? Bakit nung time ng pandemic, wala sila? And ngayon sa claim, dahil 2022 lang daw lumabas si Joey Tives, gaya ng nabanggit kanina. Pero again, wala tayong marinig ni isa na miracle healer na lumabas that time. Viral pa itong, trending pa itong issue. Takot din sila sa virus. So again, it's very obvious, no? Natin. Pero let's continue. So yung mga ganyan ba? Kasi hindi ako lumaki sa ganyang background. Pero may experience ka dyan kasi like from Pentecostal kayo. So may training ba yan? Or dahil na-observe mo sa iba, gagayahin mo? May iba na tinuturuan nila, like speaking in tongues. Si Sidrot, may napanood ako na tinuturuan niya yung mga followers niya o mga tagapakinig niya kung paano mag-speaking in tongues. Tinuturuan niya. Pero again, pabasahin natin yung Acts chapter 2 at saka 1 Corinthians 12, 13, 14. Wala tayong makikita dyan na kailangan mong matutunan yun. Kasi again, it's a supernatural gift, miraculous gift yan na in-entrust ng Diyos sa mga apostles and sa mga Christians that time, na kung saan hindi nila kailangang i-train ang kanilang sarili, kundi instant yun na mangyayari. Kaya nga, nagulat, kung babasahin natin yung Acts chapter 2, nagulat yung mga iba't ibang klaseng grupo ng mga tao doon. Kasi bakit able itong mga Christians na to sa Acts chapter 2 na able silang makapag-speak ng foreign language. In fact, yung tongues, yung Greek language yan, translated, meaning, ibig sabihin, language. Yung yung translation ng tongues, pinakasimpleng definition is language. Ibig sabihin, real language siya
na ginagamit ng tao Mm. na hindi mo alam, Mm. pero alam ng iba. Mm. Ngayon, magpe-perform ka ng speaking in tongues, magsasalita ka ng kahit ano dyan, it's not real language. Mm. It's just gibberish. Yeah. Unintellectual, unintelligible, non-language. Hindi siya language, di ba? Yeah. Paano yung sinasabi? Ano kasi siya? Language ng angels. Language ng angels. Sige, 1 Corinthians 13. Pero again, it's hindi nagki-claim si Paul doon na even in fact paano ba makipag-communicate ang mga angels when they talk with the people? Hala, oo nga, no. Yung Yung sinabi kay Mary na mabubuntis siya, hindi naman siya. Yeah, it's a real language. Yung pagkagamit sa gift of tongues in the New Testament sa Bible is may interpreter. So, hindi pwedeng basta ka lang magsalita dyan ng out of the blue na walang interpreter. Dapat orderly pa rin siya gagamitin. So, ma-encounter nyo yan pag manood kayo nung Strange Fire Conference, I think. Na-encounter ko kasi yan kay Justin Peters. In-explain niya paano yung proper use ng speaking in tongues and interpretation based on the Bible. So, meron akong hinahanap, hindi ko lang makita. Yun nga, gaya ng sinabi ko, hindi siya real language. It's just gibberish. Unintelligible, unintellectual. What do you mean? Nag-tongues, nag-speak in tongues. Hindi, but yung parents ko before. Pero na kaya mong i-mimic na. Stamina, waka. Iba yan, Shakira yan. Ay, hindi, Shakira. Kala ko pero merong, ewan ko kung na-encounter nila, merong video na merong video sa Facebook na na-encounter ako na yun yung ginawa ng babae. Parang ang Holy Spirit parang sa kanya, sumanib sa kanya yung Holy Spirit, pero yun yung in-speak in tongues niya. Nagpa-parody siya. Pero nandun sila sa, ewan ko kung crusade yun, but that's a religious So, pero naganon ka na ng pastor. Hindi ko pa na-experience na lay hands at matumba. But yung mga ka-churchmate ko that time, sila yun. I don't know. Nakikita mo? Nakikita ko sila. Bata ka pa? Bata pa ako nun. So, I think, hindi para sa akin talaga. Yun, gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung ginagawa nitong mga taong to, yung tinuturo nila Joey Tives, yung kanilang pinapakita sa tao, it's not real language. Siya, ang tawag dyan is glossolalia. Ano yun? Unintelligible, gibberish, non-existent language, which is not biblical. Greek yan. Yeah. Ang exact dapat na gawin ng isang Christian na dapat makita na tunay na language is xenoglossia, biblical speaking in tongues or real language. One thing is sure, sa ginagawa nila, hindi yung xenoglossia, kundi glossolalia. Sabi dito, glossolalia is practiced in Pentecostal and Charismatic Christianity as well as in other religions. And alam natin, Hindu Kundalini, mga Hindus who worship many gods, sinasamba nila yung maraming mga Diyos-Diyosan, they practice the same thing. The way Pentecostal or Charismatic people or religious groups ang ginagawa nila, gagaya nito, ginagawa nito ng mga Hindus, tinatawag na Hindu Kundalini. So, hindi siya real language. Yun lang naman. Ano sinasabi nila? Di mo nga naintindihan, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Ano na yan? Tongues na That's yan? gibberish. Kasi baka bisa. So, Sunod na tongues na pala sila. So, hindi mo maiintindihan yung sinasabi nila kasi yung so-called language na ginagawa nila is out of this world. Yan yung famous niya na pagbublow.
Kung mapapansinin niyo yung video, meron pang nagdo-drums, no? Meron pang meron pang nagtumutugtog. So that's again to attract people to lift their emotions. Yun nga, yung emotional high. And according to Walter Chantry, sa libro niya na Sign of the Apostles, sabi niya doon na yung if you will base through feelings yung ganyan, senseless emotion itong ginagawa ng mga Pentecostal or charismatic movement. Senseless emotion. And sabi niya, senseless emotion ay hindi galing sa Diyos. Define it's not from God. senseless emotion. Hindi siya based on the truth. Mm-hmm. Right. So sabi niya, senseless emotion is not from God. Mm-hmm. And mapapansin natin kapag nakikipag-usap ka, ako based on my experience, kapag nakikipag-usap ako sa hindi siya under sa doctrine na tinatayuan natin, pinapaniwalaan natin, parang it seems like they're against logical reasoning, sa mga sound doctrine. So it seems like against sila sa mga reasonable thoughts, reasonable perspective, reasonable argument. Pero yung pagiging senseless is mas worse. Mm-hmm. 'Di ba kasi our doctrine is not based on grammar. parang pumupunta ka dun sa ibang Hindi, kasi ito rin siguro yung camp na sinasabi na yung faith is, pag faith yan, hindi mo yan, yung faith yan is parang emotions lang, yung parang magta-trust ka lang na walang basis. Hindi naman ganun ang Christianity. May basis naman ang Christianity. Yeah, based on fact. Based on facts, on history. Yes. Hindi siya... So, itong ginagawa nila is... Hindi siya being blind. Hindi siya blind faith. Yun. Ganun. Diba? Yung laging sinasabi ni Ray Comfort pag kausap niya yung mga atheists. So, you have blind faith. Mm-hmm. So, again, they are just the same with those who proclaim or tinatawag nila yung sarili nila na atheist. They also have, their faith is blind. They have blind faith. Kumbaga, hindi based on fact, based on truth, hindi based on the scripture. In fact, ilang bang tao ang nakarinig na dito ng gospel, biblical gospel. And kung ngayon, titingnan natin ngayon sa mga bagong videos ni Joey Tives, parang it seems like nag-aano sila ng repentance ngayon, calling for repentance. Kasi, I don't know, hopefully na-encounter nila or siguro tinitingnan din nila yung mga pages natin. Kung mapapansin natin doon sa mga ganong gawain, ganong ginagawa ni Joey Tives, may mga testimonies na sila nagpatumba lang din. And even sa family ko, yun din yung mga na-encounter nila, na-experience nila. But marami ang mga lumabas sa ganitong activity, ganitong crusade, ganitong gawain na may ang mga nagsasabi din. In fact, may na-encounter ako sa social media, babae, sabi niya na nagpatumba na lang din daw siya kasi nahiya siya na lahat ng katabi niya natumba. Siya lang daw yung hindi. So, meron ding iba na nagsasabi, ilang beses siyang nilay hands, ayaw niya sana, pero dahil malakas na yung ng pastor, so okay na lang. Hinayaan niya na lang na magpatumba. So, again, dito sa ginagawa ni Joey Tives, ganun, same lang eh. Walang pinagkaiba. I mean, mga tao dyan, I don't know kung gaano sila ka seryoso sa pagpila para lang matumba. Pero I don't
hindi talaga nila nauunawaan yung tunay na kung ano ba talagang ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit. Hindi ganyan eh. Hindi ganyan yung filled with the Holy Spirit. Wait lang, yung ganun ba is ibig sabihin binibigyan ka ng Holy Spirit? Or pinapagaling ka? Depende yan sa kung ano yung either pinapagaling ka kasi meron din namang nililay hands, pinagpipray na meron pa nga silang mga hawak na kung anong mga sakit nila. Or minsan tinatanong ko anong, meron ding iba na nililay hands parang imparting with the Holy Spirit. Kumbaga receive with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. To receive this anointing. So, parang imparting sa power ng Holy Spirit na ma-feel sila, na mapuno sila ng banal na Espiritu. Minsan, sinasabi pa nila, ginagamit pa nila yung word na fire. Diba? So, as a sign na yun ay pagkapuno ng banal na Espiritu. Ginagamit nila yung Matthew chapter 3. Which is very wrong kasi judgment naman yun eh. Ano yung Matthew chapter 3? Kung titingnan natin yung Matthew chapter 3, yung actually na-post ko na ito, di ba? Yung ginamit ni Joey Tives, ginagamit ni Joey, and hindi lang si Joey Tives but even sa ibang mga nagki-claim, sa mga obsessed sa power and sa work ng Holy Spirit. So verse 11 yata. So, sabi dito, as for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than me. So, John the Baptist is talking here. And I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. And kung titingnan natin yung context ng Matthew chapter 3, 3 beses ginamit ni John the Baptist yung word na fire. And ginamit niya yung word na fire in a negative sense. Na kung saan, it's about judgment, it's about condemnation to those people who doesn't trust, o hindi sila sumasampalataya kay Jesus, o yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Jesus o naniniwala kay Jesus. So fire is judgment. Yeah. It's a baptism of judgment. Kagaya nito. Verse 10. And the axe is already laid at the root of the trees. Therefore, every tree does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Negative sense. Verse 11, as for me, yung binasa natin kanina, sabi niya, I baptize Jesus Christ, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So merong Holy Spirit, ibabaptize ni Jesus Christ, meron ding isang category for fire. So yun yung mga taong i-judge ni Jesus Christ na hindi sumasampalataya sa Kanya. And ito pa, verse 12. So nasa verse 10, verse 11, verse 12. Sabi ng verse 12, His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear His threshing floor, and He will gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire. So tatlong word na fire, ginamit ni John the Baptist into a negative sense. So hindi mo pwedeng i-claim o sabihin or gamiting proof text yung verse 11 na sinabi ni John the Baptist na He will baptize you with the Holy Spirit and fire as a positive term. Kasi sa context, sa verse 10 at saka sa verse 11, ginamit yung word na fire as negative. So, ngayon, bakit merong baptism? Bakit merong baptism of fire? Again, it's judgment. Nagre-refer sa mga so, binabaptize niya ng judgment yung... Ha? So, binabaptize niya ng judgment. Yeah, yan yung nangyayari sa ano ni Joey Tives. Sabi sa commentary. It could refer to afflictions and persecutions, or some refers to it as judgment or wrath. Walang good. It's all negative. Yeah. Kaya nga, it's God's wrath. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot or galit sa mga taong para doon.
doon sa itatapon niya sa impyerno, sa mga hindi sasampalataya kay Jesus, hindi maniniwala kay Jesus. So yun yung problema sa ginagawa ni Joey Tives, and to all who use Matthew chapter 3 as a proof text na ginagamit nila na yun daw yung feeling, yun daw yung field of the Spirit, yung fire, pagiging puno ng banal na espiritu. But hindi nila tiningnan yung context. Ito, hindi na pala si Joey Teves. Yeah, so bali nasa ibang video na naman tayo, and itong nag-execute o nagpo-perform sa kanilang healing is hindi si Joey Tives, kundi yung kasama niya, na lagi kasama niya. Makikita niyo sa mga videos niya, nandyan siya lagi sa likod ni Joey Tives, o kasama lagi ni Joey Tives. So, nagpo-perform din siya ng healing, makikita ninyo. And nasa hospital. And, anong nakalagay? Sabi dito, nakabakon o nakalihok instantly, pinaagi sa gaom sa ngalan ni Jesus Christ. So, sinasabi nila dito na nakagalaw na, nakakilos na yung pasyente na nasa hospital. So, ito mamaya later on after this video, inedit niya, and meron siyang sinabi niya dito na doon daw sa mga nagsasabi na hindi daw sila pumupunta sa hospital. Ngayon daw pinatunayan nila na pumunta sila sa hospital, and ngayon nakita na ngayon na nasa hospital sila at pinagaling nila itong pasyenteng ito. Pero kung titingnan natin yung pasyente, kung observe natin dito, kung i-observe ninyo, umalis sila, tinapik-tapik lang, pinapalo-palo lang, pero kung titingnan ninyo, hindi naman siya gumaling. Ano yung 1 week na siyang nakahiga? 1 week na siyang nakahiga, di daw makaupo, di daw makalakad. So, stroke yata yan, hindi yan stroke. Kung titingnan mo, kung tunay ngang gumaling, again, di ba, babalik doon sa napag-usapan natin kanina, nabanggit kanina na instant dapat yung kagalingan na matatanggap nila kung tunay itong ginagawa nilang meron silang ability to heal. Pero kung i-observe natin, inaalalayan pa ni Kuya yung pasyente. Dapat makatayo na siya agad. So, dapat hindi gradual, hindi parang may konting lakas ngayon, tapos bukas, nagdadagdagan. Hindi healing yun. Sariling kagalingan yun sa natural na healing yun sa kanyang katawan, hindi healing na pine-perform nila. So, useless yung ginagawa nila actually. Pero later on, sasabihin niya na pumunta sila sa hospital, pinatunayan nila na pumupunta daw sila sa hospital and nagpagaling ng pasyente. Pero kung observe natin, saan yung kagalingan? Wala naman kung i-observehan mo. Hinang-hina pa. Pero kung i-compare natin sa sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 5, di ba ano sabi niya sa paralytic? Get your mat and Get go up, home. Get your stretcher, go home. Tapos, hinayaan nila yung pasyente. I don't know kung ano nangyari sa bills. Sana man lang, no? Even though si Apostle Peter sa Acts, silver and gold I do not have, but what I have I give to you. Rise and walk. Diba? Pinatayo. Ito, okay, sabi natin, ipagpalagay natin na wala silang ginawang tulong financially, materially, sa bills na nasa hospital. Pero saan dito yung rise and walk? And then go home, di ba? Wala So, hindi exact healing. Di ba? Pero they claim, Joey Teves claim, he is an apostle, meron siyang caption, new caption, na he is divinely, di ba? Pinili ng Diyos, na merong ganitong capability to heal.
na tinawag siya ng Diyos as apostle, tapos ngayon meron silang graduation na nangyayari for Yun ang masama eh. Yung ginagawa niya is hindi na tama. Tapos nagdagdag pa siya ng madami. well, gamitin ko lang yung binasa ko last time sa Meet the Puritans sa biography ni Richard Sibbes. Na sabi si Richard Sibbes is hindi siya ayaw as much as possible, ayaw niya sa controversies. Okay? Kasi sabi niya, fractions breeds fractions. And gamitin ko yung sinabi niyang fractions breed fractions. Gamitin ko sa context nito. False teachers breeds false teachers. False teachers, nagpo-produce din ng false teachers. Diba? So, bad tree produces bad fruit. Good tree produces good fruit. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 7, diba? So, again, ito yung nangyayari. Kung ano ang ginagawa ni Joey Tives, yun din yung gagawin ng mga disciples niya, yung mga sumusunod sa kanya, kahit nga yung kapatid niya, di ba? Iba ko kung kapatid niya, si Jaff. Kapatid niya yun. So, ngayon, tingnan natin, pakinggan natin yung sinabi ni Kuya dito. Na usa ka stroke patient ang giayo instantly sa Dios. So, sinasabi niya, meron tong stroke patient na pinagaling ng Diyos instantly. Instantly? Ginamit yung word na instantly. Saan? Pero, balikan natin yung video. Saan doon? Ikaw? Hindi nga nakalakad eh. Tapos yung pagtayo nga nakaalalay eh. So, saan yung instant? Hindi ko alam. Baka hindi natin nakita. I don't know kung paano niya dinefine yung word na instant. Baka may sinabi pa siya. The patient, nagigda na siya for almost 1 week. Na dili makalingkod, dili makalihok. Kaya na-stroke na siya. Translate. So sabi niya, that patient daw is 1 week nang hindi makagalaw, hindi makaupo. So, sinasabi niya na ngayon, Sa atong pag-ampo, after daw sa prayer, itagaan siya kayuhan sa Dios ug nakapasalamat siya in the name of Jesus Christ of Nazareth. Now, this is your challenge to us. So, sinasabi niya, this is your challenge to us. So, I don't know kung sino tong yung word na your. Sino yung sinasabihan niya dito? Pero bago niya sinabi, ano yung sinabi niya? After kiniklaim prayer. niya na nagpasalamat yung babae na siya ay naggumaling. Siya ay naggumaling. Well, siya naman ang nagkiklaim hindi yung babae. Wala naman siyang sinabi na, and kung sasabihin man ng babae na gumaling siya tapos ganun yung sitwasyon niya pa rin, hirap na parang pinilit lang, then she is lying. She is lying to herself. Or ano yun, positive confession. Magaling na ako. Galing ka na, pero hindi pa. Pero again, she's lying to herself. Kung sasabihin niyang gumaling siya, pero hindi naman gumaling. Pero siya yung nagkiklaim, siya yung sinasabi, siya yung nagsasabi na nagpapasalamat yung babae na gumaling siya. And because of, and then nagpapasalamat siya sa Panginoong Jesus. Anak mo at tumog ospital. So ngayon, sinasabi niya ulit na this is your challenge to us. So I don't know kung sino yung nire-refer niyang your, but sabihin na natin, i-assume na natin na lahat na nagkri-criticize sa kanila. Na nagsasabi, di nga kayo pumupunta sa hospital eh. So probably considered na isa na ako doon. Di ba? Kasi may post ako na ganun. So, ngayon, pinatunayan daw nila. So, sinabi niya dito, karon ni adto mig ospital. Unsa ba man? Kasi maingon na pud mo adto mig sementeryo gud. So, sabi niya, ngayon, pumunta kami sa ospital. Ano pa? Baka nga, sabi niya, baka ano pa yung sabihin niyo? Baka gusto niyo pang pumunta kami sa sementeryo. Para, so ngayon, palitan na nila tinatry niyang i-challenge yung mga nag-i-scrutinize sa kanila, nag-criticize sa kanilang ginagawa, na pinapakita na fake yung ginagawa nila, hindi totoo. So ngayon, china-challenge niya yung mga nag-criticize sa kanila na pumunta pa sila ng cemetery para mag-raise ng dead. Well, sure. Why not? Di ba? Oo. Because ginawa yun ng apostle at ginawa yun ni Jesus Christ eh. Pero again, ang claim niya dito na nanggamot sila. Na kapag gamot sila,
ng may karamdaman, may sakit, malubhang sakit, stroke sa hospital. And if you will observe, wala namang... Sa hospital inaalagaan naman doon ng mga nurse, doctor. Again, ang ginagawa ng mga charismatic o Pentecostal na mga ganitong klaseng ministry is hindi nila tinitingnan na merong purpose ang Diyos sa mga hospitals. Hindi sila naniniwala sa hospitals? Wala silang, kumbaga, ang ginagawa nila is contrary against sa hospitals, sa mga doctors, sa mga medical professionals, sa mga medicines. Ultimately, they are against science. Na merong purpose Science. ang Diyos, merong purpose ang Diyos doon, science. Merong purpose ang Diyos sa hospitals, sa mga doctors, sa mga medical professionals, mga marunong maggamot sa medicine. But yung perspective nila is ang Christians, kapag nagkakasakit, is dahil bumabalik sila sa kasalanan, or dahil di sila nagagamot, hindi sila nai-heal sa kanilang sakit. It's because wala silang pananampalataya. Wala silang faith. Yun yung laging last argument nila doon sa mga... So, therefore, ibig sabihin, pinapakita lang nila na hindi nyo na kailangan ng hospital. Hindi nyo na kailangan ng doctors. Kailangan nyo lang ng faith. At kapag meron kang faith, gagaling ka. Magtiwala ka lang. Paniwalaan nyo lang kami. So again, pinapakita lang nila na they are against dito sa siyensa. Dito sa mga ginagamit din ng Diyos na mga marunong manggamot talaga, mag-opera. In fact, ginamot ako. Diba? May fracture ako dito. So, paano sila pinanganak? That's a good question. So, hindi sila, dapat pala, pinanganak na lang sila na by faith lang, hindi na sila pumunta sa hospital. So, I think magandang tanong yun kay Joey Tives. Buhian yung patay. Igsoon, wala na sa mga problema. Naan na sa inyo. So, sinasabi niya, wala na sa amin yung problema. Kung sasabihin niyo pa, challenge niyo pa kami na pumunta sa sementeryo, kung ayaw niyo maniwala sa ganito, then it's not our problem. Ang importante diya, nakita ka sa pagkamilagroso sa atong buhay ni Diyos. Actually, Ano sabi niya, ang importante daw is nakita ninyo na kung gaano ka milagroso, kung gaano ka miraculous ang Diyos. Yun, miraculous ang Diyos na sinasabi niya na miraculous ang Diyos kasi nagpapagaling. Actually, walang question na ang Diyos ay nagpapagaling ng tao. There's no question about that. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos ay nagpapagaling talaga ng tao. Kung gusto niya. At kung kailan niya gustong gawin. Diba? Sabi nga ng scripture, He does whatever He pleases, di ba? God does whatever He pleases. Ginagawa niya kung ano yung gusto niyang gawin. Kung gusto niyang pagalingin yung may sakit, gagawin niya yun. Kung ayaw niya, hayaan niya lang, gagawin niya rin yun, na hindi niya papagaling. Because all things work together for good, right? So, meron mga purpose ang mga bagay. And dito, pinapakita natin kung sino talaga ang Diyos. God is sovereign. He can do whatever He wants. He can do whatever He pleases. Pero sa kanila, it seems like questionable yung pagiging soberano ng Diyos na pwede niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. Pero again, hindi questionable yung kung gusto bang marunong ba o gusto bang magpagaling ng Diyos. Kaya niya yun Kaya niyang gawin yun.